magandang biyaya na naman ang matatanggap natin. Okay? So yung isang balita rin na natanggap ko, bago lang, sa about yung nangyari sa bansa natin. Okay? Isang parang magulo na yata ang bansa natin at ang dami nang yata nangyari na beyond sa control natin dahil may mga ibang tao na ay ginagawang sa tingin natin hindi tama. Okay? So lahat na affected. Okay? Emotionally, mentally, and even physically affected yung mga na-stress out. Okay? But these two news na natanggap natin is sometimes pwede natin i-neglect. Pwede natin pabayaan na hindi tayo ma-affected ng mga news na yan o balita na yan. But yung last news na gusto ko i-share sa inyo, actually, I got a visitor sa clinic and masyado siyang malungkot. Meron na siyang reklamo sa atin. And usually, sabi niya, palagi siyang hindi pinapansin at ini-neglect. And yet, kung alagaan natin siya, marami siyang benepisyo na mabibigay sa atin at kabutihan. And yung bisita na yun, ang tawag natin sa kanya, si heart. Ang puso natin. And ang puso natin, parang yan, yung sa slide na yan, parang meron siyang nararamdaman na gusto niya talagang nagre-reklamo na siya. Na malalas siya pinapabayaan natin. Okay? So that's why eventually our heart is talking to us and asking for our, what they call this, yung paano natin siya malagaan, ang care natin sa kanya. And yet, paano natin siya makikare kung hindi natin alam anong nangyayari sa kanya? Okay? So we can call this our ailing heart. So kaya tinan nyo ang itsura niya, talagang may sakit na siya. Okay? Sa next slide. So next slide. Next slide. Low. Next slide. Yeah. Okay? So next slide, makikita natin ang heart natin is sa gitna ng katawan natin. Okay? Siya, simple, maliit. Kung gagawa kayo ng fist, yung kamay nyo, o gagawa kayo ng fist nyo, and ilalagay nyo sa dibdib nyo, ganyan lang kaliit ang heart natin. And yet, ang dami niyang obligation at trabaho na dapat gampanan to make the whole body survive. Okay? And yet, ganun, parang hindi pa rin natin siya masyadong binibigyan ng halaga. Kakalimutan na gawain natin na meron siyang isang pinaka-importanting misyon o trabaho. Okay? So, just to go deeper, tignan natin anong meron sa loob ng heart natin. So, next slide please. Next slide. So, makikita natin ang anatomy ng heart natin. So, kung hindi pa nyo napapansin or hindi pa nyo nakikita ang heart, kung hahatiin natin siya sabi natin cross-sectional, lengthwise. Okay? So, makikita natin na meron siyang 4 na chambers. When you say 4 na chambers, yung meron tayong sa left side and dun sa right side. Okay? So, ito yung left side, ito yung right side. So, ang pinaka-importanting role niya is actually both sides are very important and may 4 siya na chamber. No, perfect ang pagkagawa. Eh bakit hindi dalawang chamber lang, ginawang 4? Kasi dapat may regulations ng blood na pumapasok sa kanya. Imagine, ang liit-liit lang niya, ang daming blood ang papasok. Eh di puputok ng heart natin. Okay? So, just to give an idea, ang mission niya is just to pump. Very simple lang. Mag-pump ng blood from the left side going to the right side ng body. And dahil ang blood natin na pinapump niya, kailangan masupplyan ng oxygen for us to survive. So dapat yung dugo galing sa left side, dadaan o babalik ulit sa right side papunta sa lungs.
para malagyan ng oxygen at babalik ulit sa lab site, ipapump out para masupply ang lahat ng katawan natin or the different organs na very important. So ganyan kasimple, and yet, if yan ang papalya or sa activity ng heart na yan, it will affect the whole body. Okay? And yet, ganun pa rin, ang important role niya, pag tumigil siya, titigil ang lahat. So again, that's how very important ang heart natin. Kaya, sobra na, kailangan na siyang nagre-reklamo ng heart natin. Kasi karamihan ng mga nangyayari sa kanya, kaya naman i-prevent. But wala tayo masyadong, hindi tayo ganun ka-focus or committed na protektahan siya at tulungan siya. Okay, so sa susunod na slides, next slide starts. So dito, makikita natin ano yung mga factors na kailangan natin iwasan or natin yung possible risk na nagte-threaten sa healthy heart natin. And when you talk about healthy heart, kailangan mga risk factors. So ano yung mga risk factors na pwedeng mag-damage or sumira sa puso natin or papalya siya? Of course, we have the risk factors na tinatawag natin high blood pressure. Okay? Yung risk factors na mataas ang mga cholesterol natin, lalo na yung bad cholesterol. At ang opposite naman, mababa yung good cholesterol. So mas gusto natin yung bad cholesterol bababa kaysa sa good. Also, ang risk factor is obesity. Sobrang weight, sobrang katabaan. Okay? So nabibigatan ng heart natin sa kaliit-liit niya, magpapump ng blood sa whole body na sobrang, yun na sabi natin, overweight. Okay? Those, yung sabi natin, smokers, health or cause problems sa heart natin. Those with diabetes and metabolic syndrome. And of course, pag may family history ng heart diseases. Okay? Kaya nga, yun ang kasabihan sa atin, huwag na tayong lalayo pa. Lumingon lang tayo sa pinanggalingan natin. Kung ano ang puno, yun ang bunga. So kung i-review nyo ang puno nyo, kung meron kayong family history ng hypertension, cholesterol, diabetes, okay? Kahit wala pa kayo ngayon, ang risk andyan na. So may risk na kayo para eventually magkukos ng problem sa heart natin. Okay, so ano yung mga possible pwedeng mangyari sa heart pag nagkaroon or meron tayong mga risk factors na ito? Okay, so next slide. Sa next slide, yan ang tinatawag natin ng CAD or coronary artery disease. So dito, ito isa sa mga problem na common. Andyan na, but wala tayo pang nararamdaman at late na magkukos ng big problem or ng damage. So ano ang coronary artery disease? So simple lang. Meaning nagbi-build up yung mga cholesterol deposits yan sa loob ng ugat natin. So nakikita niyan. Okay? So next slide. Next slide. Yan. Ito mas clearer picture. So ano nangyari? Dapat ang normal, ang blood will flow smoothly sa blood vessel. Pero pag meron lang mga plaques dyan or arteriosclerotic plaques, sabi natin may mga fats na dyan na nagde-deposit. Pwedeng yung daluyan ng blood o yung flow ng blood ma-impede, para makipot ng daanan niya at mahirapan na mag-flow ng naturally ang blood natin. And eventually, kung magpo-collapse ang ugat o magpa-block yan, ayan ang tawag natin, may blockage na. That can lead to severe complications, which is, sa next slide, Taj. Yun, yung tinatawag nating heart attack. So, inatake ng puso.
So, since dahan-dahan lang yan siya nangyayari, sometimes our body nakaka-adapt. So that's why we don't feel anything. Kaya nga ang tawag sa heart attack is a sudden attack. So bigla-bigla yan. So pag bigla-bigla yan mangyari, of course, acute, hindi natin kagad yung mapipigil. Unless nga, pagdating sa hospital, meron na tayong complications and dapat nang i-address or gamutin. But before that happens, habang dahan-dahan pang kumikipot yung daanan ng dugo, yung sa blood vessel natin, kinakausap na tayo ng puso natin. Meron na tayong nararamdaman yung mga kakaibang feeling na yung tinatawag natin na chest pain. Okay? Kaya nga yung chest pain, maraming factors, maraming causes yan. But of course, we cannot rule out pag chest pain na ang possible na may problem sa heart. Okay? Kaya sa next slide, yan. So ano yung mga signs and symptoms ng heart attack? And kung nakikita nyo clearly, okay, ang pinaka-common actually chest discomfort, tawag natin. Na parang may mabigat na nakapapong sa dibdib natin. At of course, pag hihinga ka, parang may shortness of breathing or parang hirap huminga. With that, it should be associated with pinapawisan ng malamig. Karamihan pinapawisan tayo pag mainit. Pero pag pinapawisan ka ng malamig, that's a different thing. Okay? Then, yung meron na tayong mga upper body discomfort, parang nasusuka tayo. And of course, yung sabi niya natin, lightheaded. Parang gusto natin mag-collapse, mahilo tayo. So talagang it's a different feeling kung magkakaroon ka ng mga ganitong attacks. Alam mo, something is wrong. And pag meron ganyan, kailangan natin gamutin yan. O kailangan talaga pupunta na tayo ng emergency room. That's an emergency thing. Yan, kailangan na ma-address yung problem. But sometimes, meron rin mga similar events na commonly na may mistaken as heart attack or nakakalitong heart attack kung ito na ba'y atake or meron pang ibang possible cause. Na ang common sa atin ngayon, lalo sa panahon natin, yung tinatawag natin yung next slide, yun, yung heartburns. Okay? So, ilagay ko itong slide na to kasi this is a common entity na kadalasan nangyayari lalo na sa mga young individuals na yun, nadadala sa emergency room usually in the evening or early morning. Lalo na yung mga kabataan na sanay magpuyatan. Oh, hindi natutulog sa oras, inaabutan ng madaling araw sa labas. Nag-enjoy doon, biglang may mararamdaman at yun na mistakenly napapagkamalan na heart attack.